Yan. Hello everyone. So, okay. Ito tayo sa aking low carb journey. So, ang tanong is, paano ba ako magsisimula sa aking low carb journey? Okay. So, for my experience, ito yung naisip ko na pinakamadali. Kasi ang laging tanong natin, ano-ano ba dapat kainin? Ano-ano bang hindi dapat kainin? Lagi ba lang talagang baboy, 'di ba? Nalilito yung mga tao kaya ayaw nila mag-start kasi hindi nila alam kung ano ba talaga kakainin. Ano ba yung mga carb na yan. Okay, so meron ako na-discover and for me this is very effective. At sa kaka-search ko, nakita ko nga ang itong carb manager. Yan, i-search natin. Yan. Kapag na-search mo siya, meron siya sa desktop sa ganito pero meron din siya sa mobile. Pag inopen mo yung mga Play Store, pwede siyang i-install. So, dito tayo para malinaw din sa atin. So, pag inopen natin yung Carb Manager, ito yan. Yan. So, kung halimbawa gusto natin, so maglalagin tayo. So, ayan. Pag inopen mo kasi siya, ito yung lilitaw sa kanya, no? Yan. Tatanig ako nung anong goal mo, lose weight, or be healthy. Yan. So, yan. Yan yung ano mo. Kung ano yung nandyan, kung ano yung ano sa'yo, pwede sa'yo. Tapos, tatanungin ka kung ano yung weight mo in kilograms or in pounds. So, in kilogram, yan. Nung ako ay bago lang, mabot ako ng 75 kilogram. Yan yung pinakamabigat ko eh. Nung hindi pa ako naglo-low carb. Tapos, ah, tapos meron yung height. I'm 5'1", typical Filipino. Tapos yung birthday mo, para malaman nila kung anong age nyo siguro. Ayan. So, how active are you? Nalalagay mo kung very active ka or sedentary. Ibig sabihin, nakaupo ka lang lagi lang nasa computer. Ayan. No exercise. So, light active naman siguro yung lumalabas-labas. Very active. Yan. Nandyan naman yung mga ano niya mga information niya. Mga ibig sabihin niya. Okay. So, yan. Iko-compute niya kung ilan ang kailangan mong calories, kung ano yung plan para sa iyo. And syempre, ilalagay mo diyan, nakalagay dun sa ano, 'di ba, kung anong goal mo. Goal ko is 55. Yan. So, iano niya kung gaano katagal. Kung syempre susundan mo 'to. Yan. So, dito, may mga, kung gusto mo lang, pero i-ex mo lang yan kasi pwede mo naman siya magamit eh. Pwede mo naman siya magamit kahit hindi naka-premium. O, ito lang yung, libre lang naman yan siya. I-ex mo na lang lagi yung, kung yan. Tapos, tuturo nyo sa'yo yung mga ganito, kung ano yung nilalaman. Yan. Kung meron kang exercise, pwede mo i-add doon. Tapos, ilalag mo rin yung water, kung ilang basos ka na kasi dapat hydrated ka rin, 'di ba? So kapag in-explore mo itong carb manager, ayan, kung mag-i-input ka sa breakfast, so ayan, lilitaw dito kung ano, for example, ita-type mo yung egg, kung anong klaseng egg, 'di ba? Cooked egg, boiled egg, yan, nakalagay na diyan yung mga carbs, yung protein, fat, nakalagay na diyan lahat. Mostly, no? So, for example, yun nga, ang breakfast mo ay 2 egg, 3. Ayan, nakita mo, di ba? So, kahit 4 na itlog is 2 grams pa rin yung carbs. So, mababa lang talaga yung carbs ng itlog. Ayan, so, i-add mo lang siya.
Tapos, yun, maa-add na siya dun sa breakfast. Nakikita mo dun sa, sa gilid. Tapos, for example, avocado, yan, makikita mo talaga siya. Yung net carb, yung protein, fat, calories. O, ano mo lang kung anong klaseng serving, kung cups, diba? Pero kasi ang like kong ginagawa is grams. Kasi meron akong weighing scale para siya. O, bumili na rin kayo yung lang, mura lang naman yun, yung digital na weighing scale for para sa mga pagkain. Yan, sa una naman, okay lang na gawin to. Kasi ito, ginawa ko lang to siguro mga isang buwan or ilang weeks lang. Kasi para lang talaga maging aware ka sa mga pagkain. Kasi dito ko rin sinesearch hanggang ngayon kung halimbawa, ilan ba yung carbs nito. Actually, pwede mo rin siyang, yung mga nandito, halimbawa wala dito, pwede mo siyang i-search sa Google. Yan. Halimbawa, yung mga mga lean pork, yan, nandiyan yan. Tingnan mo, yung mga pork chops is zero carbs. Diba? Mabababa lang talaga yung mga carbs ng pagkain. And of course, papalitan mo lagi yung mga servings kung para, yeah, for example, 200, diba? Pero, 0 grams pa rin siya. Ang mataas sa kanya is protein. So, pag nakita mo naman yung mo na protein, dapat talaga mataas eh. Tapos, ayan, i-clear muna natin. Ano pa? Cucumber. Yan, nasa lunch na tayo eh, di ba? I-add natin yung 1 cup cucumber is 2 grams lang. Yan, so, kung i-add mo rin yan, di ba, makikita mo yung, for example, tofu. Ayan, meron diyang for example, grams. O, diba? 200 grams is 4 gram carbs lang siya. Diba? So, ayan, makikita mo dito. Ayan, makikita mo dito yung yung goal mo. Kasi 'di ba, like this, yung net carbs mo for a day is like 17 dapat. 17 lang. Tapos yung protein mo is 86. 'Di ba, nag-over na siya. Actually, okay lang 'yan eh, yung protein eh, tsaka yung fats. Kasi kailangan niya ng mo eh. Ito yung 107. Diyan kumukuha kasi tayo ng energy dito sa dalawa to. Ito talaga ang kailangan nating tipirin yung carbs. Kaya diyan tayo magfo-focus. Okay? Yan, so kung titingnan mo, i-ano mo na rin yung mga water, i-update mo rin. Tapos, explore mo lang din. Yan, dinner, snack. Actually, after a month, dati naglalagay pa ako snack dyan eh. Ngayon, hanggang na, dalawa na lang. Kasi, kasi pag nag-low carb ka talaga, sobrang madali ka na mabusog. Yan, kung meron ka namang ginawang exercise, pwede mo siyang i-search din, i-add dito. Kasi, kukompute naman din niya kung ilang calories yung na-burn mo. Ako kasi, nagja-jumping rope ako eh. So, mga 5 minutes lang naman, or 10 minutes, so, diba? Okay din yun. Kasi sa bahay lang, hindi na ako kailangan lumabas. Nag-ano lang ako sa bahay, jumping rope. Ayan, so, halimbawa natapos mo, diba? Mapapansin mo na ito, may over ka na 5 grams, pero I think okay lang yan. Ito lang talaga yung kailangan na strict kayong carbs talaga. Kasi ang protein pwede mo siyang diyan ka tan, 'di ba? Sabi ko kanina, diyan ka kumukuha ng energy mo at saka dito sa fats. Kulang ka ng fats, 'di ba? Minsan hindi mo naman talaga kailangan ng basta wag ka lang lalampas.
Okay, kung halimbawa, kinulang ka ng fats tsaka protein, o, 'di ba? Ano bang pwede do'n? Di mga chicken lang, ganyan. Pag fats is chicharon, 'yon. Kasi tingnan mo dito, kagaya dito sa boiled egg. Tingnan mo yung fats niya is 21, 'di ba? Tapos mataas siya yung protein. So I think pwede ka uling kumain ng boiled egg, 'di ba? Para madagdagan na uli yung ano, yung fats tapos yung protein. So I think boiled egg is the best talaga. Yan. Dito rin sa ano, makikita mo yung macros dito. Tapos dito yung, yun, makikita mo niya, mayroong weekly, makikita mo siya. Yan. Okay, dito naman, meron ditong ano, weight. Dun sa upper right uli, meron siyang ilalag mo yung weight mo. Kung for example, nagbago na yung weight mo, dito mo lang i-enter siya. Tapos, para magkaroon ka ng record dun sa goal mo. Kung nare-reach mo na yung goal, bumababa na yung ano mo, di ba, kagaya nito. Yan. Sample nito is like this. Di ba? Yung mga in-input mo, bumababa siya. So, yan nga. Gaya ng sa akin is, nag-62 na ako, dati 66. Bumaba na siya ng 62. And, yan. Malapit ka na sa iyong goal, sa ating goals. Okay? So, yun. Bali, ang pinaka ano lang nito, gamit nitong Carb Manager is for you to know kung actually, marami kang ma-explore dito eh. Yung connect, pwede ka rin makakonect. Halimbawa, sa mga kakilala mo na nagaganito rin, makikita mo rin yung mga ano nila, yung mga nilalag nilang pagkain or okay ba yung mga weights nila. Nakikita mo yung improvement nila. For example, kasi meron kami nitong pareho ng husband ko and kapag nasa office siya, naglalag siya ng pagkain niya at nakikita ko din kung ano yung kinakain niya doon kasi ma-view mo din siya dito. Okay, dito sa may left side yung connect. Yan. So, ma-explore niyo, madali lang naman i-explore to eh. Madali lang siya. And ang pinaka use talaga nito is for us to be familiar with yung mga foods na yung carbs nila at kailangan natin kainin sa hindi natin dapat kainin kasi ang taas masyado. Kapag tumaas na yung carbs niya ng mga 20, hindi na yun talaga pwede sa atin. Yung mga 10 nga, or 10 pataas, sobrang mataas na yun eh. Kasi ang mga talaga kinakain natin, yung mga steak, yung mga nakita nyo kanina, di ba? Ano lang siya, nasa 2, 3, 4, ayan, mga ganun lang talaga yung cucumber. Kaya nga, ang ano ko is, ang pinapamalit ko sa rice is cucumber. Okay? So, kasi kapag na-search mo talaga yung rice, ayan, so, nung nakita na natin yung carb manager natin, di ba, nakita na natin kung ganong, yun lang naman kasi talaga yung use niya eh. Kaya, for me, ginamit ko lang siya for about 3 to 4 weeks. Pero after nun, alam ko na. Kumbaga, meron ka ng knowledge kung ano yung mga hindi pwede. Kasi, for example, rice. Ito. 1 cup of cooked rice has about 45 to 53 grams of carbohydrates. Eh, di ba yung nakita natin kanina, 17 lang. 17 yung pinaka-maximum na carbs natin for the day. So, ibig sabihin, sobrang taas talaga ng rice. Okay. Samahan nyo pa ng samahan nyo pa ng potato. Diba? Yan, diba? 1 cup of potato, 26 to 30. Diba? Yan lang kasi yung parang bearing natin cup, diba? By cup. Eh, siguro mo halimbawa, kalahati lang, diba? Hindi ko naman siguro talaga ma-imagine na kalahati lang tayo kumain ng ganyan. Okay, so, yan na natin na tigo 1 cup. Kasi maliit lang talaga yung cup eh. Yan, kung patatas pa, 'di ba? Tapos mag-ano ka pa ng pasta. Halimbawa, gusto mo nagpansit ka pa, 'di ba? 25 grams of carbohydrates yung pasta. Cook siya. So, 'di ba kung add-add mo lang yung mga yun,
Minsan kumakain tayo ng rice, hindi lang kumain tayo ng pansit, tapos nag-rice pa tayo. Hindi lang 1 cup, 'di ba? Tapos may fries pa sa tabi, 'di ba? So, kung araw-araw na gano'n, iba-ibang ways. For example, hindi naman kanin o kamote naman or iba naman, 'di ba? Carbonara naman o sige, o spaghetti na lang, ganyan. 'Di ba yung mga nabibili natin sa labas, ah, pansit malabon. So, hindi talaga siya healthy. Kasi, ano yun, isipin na lang natin na, natikman mo na naman yung mga yan. So, I mean, di ba? I-try mo naman na talagang kainin yung healthy lang. So, for me, ayun nga, um, nung after 1 month or mga 2 months na ako, ginagawa ko yun. At nasanay na ako talaga, hindi na ako naghahanap. Actually, parang ayoko tan sa rice. Kasi, every time na talaga nagra-rice, tumataas talaga yung ano eh. Saka, nung bumaba yung mga sugar ko, yung high blood ko, ang sarap na feeling eh, sarap na tulog. Tapos, meron ka pa rin nakikita everyday na improvement sa katawan mo. Like, yung balat mo, totoo yan na, yung balat, naiiba talaga. Parang, nagpa-fluff siya. Parang hindi siya tuyo. Kasi na nagka-carb siya, high carbs ka, pansinin mo, may mga part talaga na parang sobrang ano ng balat mo, parang decaying na, gano'n. Parang patanda ka na. Di ba alam mo yung patanda na parang matuyo na, tapos parang sobrang dry. Minsan, yung asawa ko nga dati, yung binti niya is nag-ano siya, parang flaky, parang sa isda. O matagal na yun eh. Ganun kaya parang ang ano niya, moisturizer, ganyan lagi, pinapabili niya. Ngayon, nag-low carb kami, alam mo ba na umukay yung ano niya? Nawala yung flaky doon sa binti niya. Tapos parang ang lambot na niya. Tapos parang siyang moisturize. Hindi naman niya sa moisturizer. Kaya sabi niya, bakit na ganun? Parang gumanda yung balat ko. Sabi ko, oo nga eh no. Tapos ako din, may mga napagbabago ako ng gumaganda sa katawan ko. For better. Kung kailan ako tumatanda na, kasi 44 na ako, 'di ba? Minsan kasi tayo as Pinoy, minsan parang tinatanggap na lang natin na patanda na tayo. So, dapat pa ganun na yung mga balat natin, wala tayong magagawa. Pero I mean, 'di ba? Pag pala binago mo yung lifestyle mo, yung ganun mo, parang ang sarap ng feeling, parang pabata ka. Tapos, hindi lang yun. Tapos yung mindset mo, tapos yung mood swing mo, hindi ka na laging naiinis, naiirita. Tapos, yung pagtulog mo, sobrang masarap na yung pagtulog. Tapos yung mata, di ba sa mga diabetic is parang nalalabo. Medyo lumilinaw na siya ngayon. Hindi na ako nagsasalamin. Kaya, try nyo lang. Kasi, alam mo, after, like, kailan ba ako nag-start? April, May, June, July, August. Yung April ko, ano-ano pa yan eh. Hindi pa seryoso, April, May. Yan, medyo nagwawala na talaga ako ng rice noon. Yung June, July, August. Yan siguro, yung pinaka-truthful ko na low carb is 3 months na. And sobrang laki ng pagbabago kasi sobrang ang baba, super normal. Hindi ko masasabing mababa kasi, 'di ba? May nagsabi nga sa akin, yung kapatid ko nga kasi actually ayaw niya, parang hindi siya mahirap siyang i-convince ba. Sabi pa niya sa akin na gano'n. Naku, baka masobrahan ka, bumaba ng sobra yung mo, tapos ma-hospital ka. Sabi ko, hindi naman, alam mo, nangyayari lang yun kapag nasobrahan ka sa gamot. Kasi wala namang ibang ginagawa ang gamot kundi ibagsak yung mga vitals mo. Baba. So, kung sobra-sobra, ibabagsak niya. Pero kung yung katawan mo, ang ina-adjust mo, yung pagkain mo, lifestyle mo, hindi pwedeng ma-glyco yan, yung sobrang baba. Kasi, alam ng katawan mo kung hanggang saan siya.
nagpo-produce siya ng sarili niyang sugar, sarili niyang mga vitamins. Yan, nabasa ko rin yan eh. So, mas maganda na talagang change lifestyle, yung kinakain mo, kasi dinadigest niya yung katawan mo ang gagawa eh. Hindi naman gamot eh. So, gagawin lang niya, papanormal niya yung kagaya nung dati mong system. Ire-restore lang niya yung katawan mo hanggang maging maayos. Tatanggalin niya yung mga mali, 'di ba? Yung kasi parang ngayon kasi generation para 'di ba dahil sa mga gamot na parang masyado na nating ina-abuse yung katawan. Parang yun 'di ba? So, I think ito yung way talaga para ibalik natin na maging maayos yung katawan natin. So, napaka-effective kung gagawin mo ng tama. Meron kasing iba na nainis nga ako sa yung mga post ni Anythings, tapos yung mga comment. Nainis ako pag nakakabasa ako na, naku, malapit ka na ma'am. Kakaganyan mo, ilang araw ka na lang. Hindi nila alam na ilang taon na ginagawa ni Anythings. Ilang taon na ginagawa. Kaya ang ganda-ganda ng katawan niya. Hindi ba sila nagre-research? Ako, pinanood ko lahat halos ng mga video ni Anythings, ng mga videos ni Dr. Rohotan. At yung iba, marami na ngayon lumilitaw ng mga advocate ng low carb, and gusto ko kasi rin na maging ganun din ako para mapalaganap natin yung ganito kasi talaga effective siya kung gagawin mo ng tama. Kung halimbawa, sasabihin mo na, nag-low carb ako pero bakit ganun pa rin? Lalong tumaas yung aking mga vitamins and sugar ko, tsaka high blood. Talaga bang ginawa mo? Yun ang tanong di ba? Himayin natin, bang kinain mo? Tapos sasabihin, nag-moderation lang naman sa kanin, nag-moderation lang ako sa pasta, di ba? Hindi namin kasalanan niya. Dapat sundin mo ng maayos. Ako, hindi na talaga ako nag-rice. At ano mo na yung rice na yan? Natikman mo na naman yan. Wala namang lasa yan eh. 'Di ba? So, mindset lang tate. Hindi, wag natin panatilin na gano'n na talaga Pinoy, wala tayong magagawa. Rice is life eh. 'Di ba? Pwede naman natin baguhin. Bakit yung ibang bansa, wala silang rice, 'di ba? Pero may mga high blood din doon, tsaka mataas. Kasi naman, sobrang processed food naman. So, yun. Bawal din yun. 'Di ba? So, healthy tayo. Sundin natin yung mga tamang foods. At, yung intermittent, yun to follow na yun kasi katawan mo na magsasabi kung kailan ka magpa-fasting. Ako, ang huling kain ko is 12. So, 7 na. Di pa rin ako gutom. Siguro kakain ako nilagang itlog or ganun lang, mag-ano ako ng itlog, na cucumber, yung minsan, madalas kong snack yung cucumber salad. Mahilig kasi ako sa mga creamy. Yun nga, 'di ba? Pwede naman sa atin ng mayo. Yun, mayo, cucumber, onion, tomatoes, yun lang. Tuna, kung gusto mo, or gusto mo lagyan ng gusto mong lagyan ng chicken, mas masarap siya. Sarap ang lasa niya. Salt and pepper, okay na yun. Tapos na. Napakasarap. At kahit isang tasa talaga nun, okay lang. Kasi mababa lang talaga ang cucumber. Nakakabusog siya. At yun lang. Sana po may natutunan kayo sa aking mini ang aking mini vlog. At sa susunod po ulit, this is your Pinay Low Carb. Bye!